Ngayon ang tanong, bakit nga kaya ganyan katindi ang galit niya kay Erica? Kung matapang ka, itong babaeng ito, Ana Luz Andalis Yuson. Grabe ka naman, Ana Luz, ginawa mo, oh. Oh, makalingap, tama ba yan? Abay, wag naman ganyan, Ana Luz Andalis Yuson. Ayun, what's up guys? Muli, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap. Na muli na namang bumabati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Saang sulok man po tayo ng mundo naroroon. At sa araw na ito, meron po tayong panibagong vlog. Ito po ay reaction video uli. At ito naman ay patungkol po sa paninira kay Erica. Dahil sa inyo pong kaalaman, meron po dyan sa Hong Kong, meron siyang sariling page na kung saan wala nang ibang post kundi paninira kay Erica sa matagal na panahon. At sa pagkakataong ito, napuna na po yan ni Kuya Bal Santos Matubang at hindi po siya nakapagpigil. Galit na galit. Kaya sa ngayon, masasabi po natin, mukhang meron ng paglalagyan po itong si Ann Konyang Hong Kong. Yan po yung pangalan ng kanyang Facebook page. So pag-uusapan po natin yan maya-maya ng konti. Pero bago po yon, konting paalala po si Kuya July. Baka sakaling meron pa po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag po natin kalimutan, July Paunil. Tapos pakipindot po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. At pakisama na rin po yung ating Facebook page, yung July Paunil 2.0. Paki-follow rin po at saka paki-like. Maraming salamat po sa inyo. Tapos sina Kuya Bal Santos Matubang, si Kalinga Prab, si Ate Edna Vlogs at saka po si Jabber Sniper, lagi po nating isama sa ating mga sinusuportahan. So maraming salamat po sa inyo. Ngayon, tuloy na po tayo. Pag-usapan na po natin, ito pong patungkol sa paninira po kay Erica ng isang OFW po dyan sa Hong Kong. Ang kanyang pangalan ay walang iba kung hindi si Ana Luz Andalis Yuson. At ang kanyang Facebook page naman, Ann Konyang Hong Kong. Dito po sa page na ito, dito po natin nababasa yung kanyang mga post na paninira po kay Erica. Matagal-tagal na po yan, ilang buwan na yan. At sa natatandaan ko po, nag-umpisa po yan noong si Edo po ay nagpaalam kay Reyna. So yun po ang pagkakatanda ko. Ang hindi natin malaman, bakit ganon yung mga post po ni Ann Konyang Hong Kong? Puro paninira po kay Erica. Karamihan po doon ay below the belt. Yung mga natatandaan ko, sinasabi niya na si Erica daw mayroong karelasyon na tomboy. Tapos yung isa naman, si Erica daw po ay mayroong anak. Na kung saan niliwanag po yan ni Erica, hindi po yan totoo. Minsan naman, tinatawag po siyang manok. Dahil siguro sa nag-aalaga siya ng manok, may nag-aalaga ng baboy, parang ang dating ay mababang uri, mga katugang mga kalingap. Tapos bukod po dyan, meron po silang mga pinapakita noon na mga picture po ni Erica na merong kasamang lalaki. At yung pinaka-latest po dito, yung nakahubad na po sila. Tapos parang dinidilaan pa yung mukha ni Erica. Na kung saan mukhang edited naman po yun. Kaya sa pagkakataong ito, medyo nag-react na po dito si Kalingap Rab, yung mga kasamahan natin sa Team Kalingap, mga Lingap partners, lalong-lalo na po si Kuya Bal Santos Matubang. Bagamat nung nakarang live po namin, kami po ay nagpaalala na kay Konyang Hong Kong. Nabanggit po namin na sana mag-iingat dahil baka pumasok po ito sa cyber libel. So mahirap na. Yung mga post nila doon, parang kasiraan naman ni Erica madalas. Tapos nung minsan may ipinakita po sila na si Erica may katabing lalaki nung mga nakaraang panahon. Magkatabi lang naman po. Tapos kahapon o nung isang araw may post na naman, parang dinidilaan na yung pisngi ni Erica nung lalaki. Which is alam ko po, inedit lang yun mga kalingap. Ngayon naka-post po yan sa naka-post mismo yan sa kanyang page. Yung ganyan, may screenshot na tayo na nagbigay sa atin. Inedit lang. So, ang ko lang mga kalingap ganito, kung sakali mang manonood siya, ito paalala lang, OFW din po partner. Kaso nga lang hindi mo maintindihan, para bang galit na kay Erica. Mga matindi. Ang tindi ng galit. Meron pong cyber libel sa na po pwede pong ikaso sa ganyan. Si Erica po mabait yan. Pero kapag po yan, medyo nainis yan, tapos sinuportahan po yan ng Team Kalingap, baka i-demanda kayo. Mali yung gano'n, Pero makikita mo sa social media, dinidilaan yung pisngi ni Erica noon. Yung unang picture na nakita ko noon, magkatabi lang naman po yun eh. Hindi ko alam kung kaklase niya or kapatid niya or pinsan niya. Basta may lalaking katabi yun eh. Tapos after ilang panahon, nakita ko, dinidilaan na yung ganito niya. So parang, bastos na, hindi, Kung na yun, libelous na yun. Oo. Alam na po ni Kalingap Rab yan, mga Kalingap, nag-ausap kami kahapon, yung tungkol po sa bagay na yan. Kaso nga lang po, ayaw talagang tumigil. Kaya sa pagkakataong ito, si Kuya Bal Santos Matubang ay nagalit na. So siguro po mas maganda, panoorin po natin at pakinggan
Yung binabanggit po ni Kuya Val Santos Matubang, ito po yun. Itong #1 buzzer ni Erika, Ann Cunyang. Taga Hong Kong pala ito. Taga Hong Kong. Tapos, ang kanya pong tunay na pangalan, mga kalingap, mga kaibigan, lumabas ka ha? Kung matapang ka, itong babaeng ito, Ana Luz Andalis Yuzon. Ang tanong ko dito, bakit parang galit ka kay Erika? Dahil ba maganda si Erika? At pangit ka? Yung bang dahilan, Ana? Magsalita ka, ipaliwanag mo. Ba't nyo po binabasa sa Facebook page nyo itong si Erika? Itahimik yung tao, walang ginagawang masama laban sa inyo. Pambubuli, panlalait sa isang walang kamuwang-muwang. Tama ba yun, mga kalingap? Tama ba yun? Na ang isang babae po, 20 years old, walang alam. Hindi naman gumagawa ng masama laban sa inyo. Pero araw-araw binubuli nindo. Ba't nyo binubuli yung bata walang kamuwang-muwang sa mundo? Wag naman ganyan. Meron ka rin kapatid, pinsan, pamangkin, anak kaya na babae rin. Ikaw ba pag binubuli, papayag ka? Binabastos? Sa social media? Papayag ka ba noon, mga kalingap? Anak mo, pinsan mo, pamangkin mo, binabastos, binabalahura sa Facebook page. Abay, wag naman ganyan, Ana Luz Andalis Yuzon. Ano ka, tao halimaw? Walang ganyanan, bata yan bata. Walang kamuwang-muwang. Walang laban, mga kalingap, walang laban yan. Ituloy mo lang yung pag-post mo sa social media. Yung picture na hinalikan ng lalaki na may yung dinilaan ng bastos yon. Ginawa mong gayaan, batang gayaan. Nag-post ka ng ganyan sa Facebook page mo. Ng kabastusan. Alam mo, hindi gawain ng matinong babae yan, yung ganyan. Nung nakaraan lang po, maraming nagpakamatay na kabataan. Kung nag-suicide dyan, gawa sa'yo, gawa mo. Ayan. Kung nag-suicide si Erika, sino may kasalanan? Ikaw. Grabe ka naman, Ana Luz, ginawa mo, makalingap, tama ba yan? Ay, below the belt yan, mga kaibigan. Okay lang na ikaw po ay pagsabihan ng masama, murahin ka ng murahin. Huwag naman ganyan. Ana Luz Andalis Yuzon. Huwag naman ganyan na pati mukha ni Erika, ilagay mo sa Facebook page mo at binabastos mo. Sino ka ba talaga? Anong pakay mo sa batang ito? Ba't mo binabastos? Binabastos mo, yan mga kalingap. Kung yan ay anak ko, kapatid ko, yari ka sa akin, araw-arawin kita. So ayun po mga kababayan, yan po si Kuya Val Santos Matubang. Talagang galit po siya kay Ana Luz Andalis Yuzon. Actually po mga katugang makalingap, kung inyo pong matatandaan, yung mga tinatawag po ng ilang reactors na baktidol, siya rin po ito. Yung madalas laman po sa kanilang mga thumbnail, sa kanilang mga title, siya po ito. At hindi nga po natin maintindihan, bakit ganun sa katindi mag-post para ang tindi ng galit niya. Samantalang wala naman po tayong natatandaan na si Erika po gumawa ng hindi maganda sa kanya. Bakit siya nagkakaganyan, mga katugang makalingap? Kaya ito pong ginawa ni Kuya Val Santos Matubang, itong mga aksyon na gagawin, sa palagay ko, okay lang po ito para magtanda po talaga yung mga ganyang katatapang sa social media. Yung tipong naninira sa wala namang ginagawang masama sa kanila. At kapag ka po nangyari yan, sana maging aral po yan sa lahat ng mga nasa social media na dapat nag-iingat po tayo sa ating mga binibitawang pananalita. Lalong-lalo na po kung wala po tayong batayan. Nice. Ngayon ang tanong,
Bakit nga kaya ganyan katindi ang galit niya kay Erica? Siguro po mga katugang makalingap, ito po ang aking palagay. Dahil sa inyong kaalaman, gaya ng binanggit ko po kanina, nag-umpisa po yan mula po nung nagpaalam si Edo o kayong malapit na magpaalam kay Reyna. Dahil sa pagkakaalam po natin, masyadong sumusuporta po ito sa Edrain noon. Actually po, siya po ay founder ng isang grupo na kung saan sumusuporta po sa Edrain noon, mga katugang makalingap. At noong mga time na yon, kung ating matatandaan, nag-post din po ito ng mga laban po kina Kalingap Rab, kina Kuya Val Santos Matubang. Kaso nga lang po, humingi na po yan ng pasensya, kaya pinagbigyan po yan ni Kuya Val Santos Matubang noon. Kaso nga lang po, after nung ilang panahon, hindi po siya tumitigil. At pinapakita niya po na masyadong minamahal po nila si Reyna. At meron pa nga pong mga pangyayari na kung saan, pinuntahan niya po si Reyna, nagkita-kita po yan sa may daet, nang hindi po alam ng Team Kalingap. Merong mga picture po yan, merong mga video, pero hindi po sila nagpaalam sa Team Kalingap. Dahil alam naman po natin na si Reyna po ay recipient ng Team Kalingap. Ang pinagtataka po natin, bakit nagsisiksikan po nila yung sarili nila kay Reyna? At dumating pa nga po sa point na nabalitaan natin na parang merong mga nagsusulsul po doon sa asawa ni Tatay Nestor, doon sa ibang mga kamag-anak, para daw po si Reyna dalhin sa Maynila, para doon ipagamot, at kung ano-ano pa. Ngayon, baka ito po ang pinakadahilan. Dahil si Edo po ngayon ay ipinartner po kay Erica bilang love team. Kaya sa palagay ko po, baka isa po yan sa dahilan kung bakit galit na galit po ito kay Erica. Hindi ko po alam mga katugang makalingap kung tama po yung aking palagay. Ano po ang masasabi po ninyo? Pwede nyo pong i-comment sa baba. Pero ang pinakapunto po natin dito mga katugang makalingap, una, hindi naman po siya kabilang sa Team Kalingap. Si Reyna naman po, hindi naman po siya ang nag-scout dito. Kumbaga si Reyna ay binablog po ng Team Kalingap. Ang Team Kalingap po ang nag-aasikaso dyan, mga Lingap partners ang nagbabantay sa kanya, ang mga tumutulong. So wala namang kinalaman po sila. Ang natatandaan lang po natin ginawa nila, nag-sponsor po sila kay Reyna. At yun naman po, hindi sila pinilit ng Team Kalingap. Kusang loob po nila yon. At hindi po natin kini-question yon. Kung tumulong man sila kay Reyna, sa pamilya nila, okay lang, magpapasalamat po tayo. Pero yung tipong paninira kay Erica, ibang usapan po yon. Kaya sana naman, itong si Anna Kunyan Hong Kong, magbago ka na. Kasi kapag ka po yan ay tinuloy-tuloy mo pa, sigurado meron kang paglalagyan. OFW ka pa naman. Tapos ganyan. Actually po, matagal ko na pong nababasa yung kanyang post. At naiinis po ako, mga katugang makalingap, kasi matinding magpatama. Hindi lang po kina Erica yan. Kina Kuya Val Santos Matubang, kina Kalingap Rab, at saka sa mga kasamahan. Pati sa mga reactors nga, meron ding mga patama po yan eh. Pwede na! Kaso nga lang po, hinahayaan lang po natin. Pero yung pinaka-latest post niya po, na nabasa rin po natin at saka na-share po sa atin, talagang hindi na maganda. Nagpapakalat ng mga picture na malaswa. Ipagpalagay na po natin na edited yan o kaya totoo yan. Sigurado, bawal pa rin yan. Tama kayo, tama kayo. Kaya sana mga katugang makalingap, yung ating mga viewers, yung ating mga content creator din, sana mag-ingat po tayo. Magsilbing aral sana ito. Itong nangyayari kay Ann Konyang Hong Kong. At sana, ihinto niya na yung mga ganyang paninira. So ayun po mga kababayan, abangan na lang po natin ang mga susunod na kabanata patungkol po dito sa paninira niya kay Erica at saka sa aksyong gagawin ng Team Kalingap. So siguro po sa pamamagitan po niyan, pansamantala magpapaalam po muna tayo. Pero gaya po ng dati, meron po muna tayong isa-shout out. At syempre maraming salamat din po sa ating mga kasamaan sa COOS, Kalingap, OFW Organic Sponsors, sa inyong pong patuloy na pagsuporta po sa mga pabahay program ni Kuya Val Santos Matubang, ni Kalingap Rab. Sana wag po tayong hihinto, tuloy-tuloy ang ating pagtulong sa mga pabahay program. Maraming salamat po sa inyo. At ganoon na rin po sa aking mga viewers, yung mga sugid na taga-subaybay po ni Kuya July. Maraming salamat po sa inyo. Sa inyong mga panonood po sa ating mga video upload, sa ating live stream, kahit replay. At ganoon na rin po sa ating Facebook page, yung July Paunil 2.0. Paki-follow po yun at saka paki-like din. So maraming salamat po. At kung inyo pong nagustuhan ang ating video sa ngayon, paki-like po tapos paki-share. So maraming salamat po sa ating mga viewers. Muli, ito po si Kuya July, ang inyong katugang, na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita na lang tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang samang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain nawa kayo ng Diyos. Mabuhay tayong lahat. God bless. Bye-bye!